Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Araw ng Panginoon, January 25, 2026. Welcome po sa Chapel of Worship, virtual online worship service po. Kamusta po kayo, mga kapatiran sa ibayong panig ng mundo po? Kayo din po sa kapatiran sa Chapel of Worship, Parkstone State. Bagamat hindi natuloy ang gawain kanina dahil sa mga lakad po ng kapatiran doon, ay natuloy naman ang mga gawain kanina dito sa may gawin ng San Juan, sa lugar po mismo na doon ako nakatuloy. Awa ng Panginoon ay nakarinig ng mabuting balita ang ating mga kaibigan, mag-anak. Tuwa pa tayo, nakakakay po tayo ng kaluluwa dyan. At ibabalita ko rin po sa inyo na isang mga tagumpay na service po ang nadaluhan po namin sa International Baptist Church sa Maragondon, kung saan may doon ang mga kapatiran natin at patuloy kami nagpapalakasan po. Marami pong mga napagsiran at talagang nakapagbigay sa akin ng inspirasyon sa pagpapatuloy sa gawain. Puruin po ang Panginoon Diyos ngayong gabi at nawa ay naririyan pa rin tayo sa pananampalataya despite ng mga problema natin, suliranin sa buhay. Babahagi ko nga pala yung mga naging karanasan ko sa buhay ngayong linggo, tulad ng pagsubok tuloy sa financial, yan. Kailangan tayo sa financial. Kung kailan tayo may mga problema ganyan, mga nararanasan natin yung mga hindi magagandang bagay, doon natin talagang masusubok yung pananampalataya na magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Doon makikita ng Panginoon sa atin kung talagang tunay tayo sa Kanya. Despite ng tayo ay namamroblema, ay tayo ay lalong kumakapit sa Kanya at pagpapatuloy. Ina-encourage ko po kayo na samahan ako ngayong gabi, lalo po dun sa mga hindi po nakapag-service o hindi nila nagawa ng paraan upang sila ay makapag-service, nakapagsamba po. Ito po ang way natin sa pagtulong na mahikayat po sila. Nasamahan ako virtually sa pananambahan. In our little way, we conduct virtual service online upang sambahin, luwalhatiin ang Panginoong Hesus. Atin pong simulan ang gawain ito sa pananalangin. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming Ama na nasa langit, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin. Maraming po salamat sa buhay na pinagkakaloob niyo sa amin, sa aming pamilya, sa aking mga magulang po na nasa malayo, sila po inyong ingatan. Ngayon din po ang mga kapatid ko, ngayon din po ang pamilya dito. Kami po'y proteksyonan nyo sa makapangyarihang dugo. Ang mga nakikinig pong viewers sa kanilang mga pangangailangan ay kayo po ang kumatagpo at tulungan niyo po kami na manatili po sa inyo. Nawa po Panginoon ay patuloy kaming lumugos sa pananampalataya. Sinasamba ka po namin, pinapupurian ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Amen at amen. Purihin ka, Panginoon Diyos. Tayo po ay magpuri ngayong gabi. Sambahin natin ang Panginoon. Awitan natin spiritual na awitin ng Panginoon. Alam po tayo ng aawitan.
Ating pong awitin ang Sweet Hour of Prayer. Pray na Panginoon. Oh, prayer, sweet hour of prayer that calls me from hour of care, bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and of escape the tempter's snare, and I return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share of those who anxious spirits burn with strong desires for thy return. With such a hasten to the place there God my Savior shows his face, and glad he take my stations there, and wait for thee, sweet hour of prayer. Pray. Ating damahin ang presensya ng Panginoon sa ating kanta, sa ating pananalangin. Purihin natin siya, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Dakila ka, Panginoong Diyos, walang lingid sa inyo. Tunay nga po na kayo po ay dakila sa lahat, nakakakilala sa aming mga buhay. Patuloy ka namin kinikilala, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming buhay. Tulungan po kami, Ama, na manatili sa inyo. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin, niluluwalhati ka po namin sa aming mga puso, sa aming mga pag-iisip, sa aming diwa. Sinasamba ka po namin, Panginoon. Walang hanggan ang papuri at pasasalamat sa inyo, dakilang Diyos. Tunay po na ang pakikipag-usap sa inyo ay walang katumbas, makapantay na kasiyahan. Ang pakikipagniig sa pananalangin, ang pakikipag-usap sa Diyos ay ang siyang tunay na kailangan namin. Oh, prayer, sweetheart of prayer, thy wings shall my petition burn to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul
so blessed. And since He bids me seek His face, believe His word, and trust His grace. Pass on Him my every care, and wait for the sweet hour of prayer. Hour of prayer. Isa pang awit sa Panginoon, napakasarap kantahan, purihan ng ating Panginoon, sapagkat siya'y ating Diyos at tunay na nasa puso natin siya. As the dew pants forth the waters of my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Amen. Hallelujah. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Hallelujah. Praise the Lord. Agaya ng usa na nauuhaw, ganun din po tayo mauhaw sa Panginoon. My friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Alone are my heart's desire, and I long to worship you. Sa dear fountains pour a waters of my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. Tunay nga na siya lang ang ating kaligayahan, siya lang dapat ang ating sinasamba, dahil siya ang karapat dapat sa ating buhay.
ating papurihan ng Panginoon. Sambahin natin siya sa pamamagitan ng himno, awiting masigla sa Panginoon. Hallelujah! To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened my life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption and purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, the moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Things He hath done, as great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our rapture, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Purihin ang Panginoon. At napupuri natin siya sa pamagitan ng mga himno, mga awiting spiritual. Handa po natin ang puso natin sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon ngayong gabi po. Tayo po ay dadako sa mensahe ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin. Pinasasalamat ang po namin sa pagkakataong ito na kami po'y dadako sa mensahe na pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Tulungan niyo po kami na maiparating sa kanila, sa amin, ang mensahe ng iyong papahayag ngayon. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang inyong salita. So po ay panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magtatapos sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ay nung kagaya po kanina na ipinahayag ko rin po sa mga taga-San Juan, ako po yung taga-San Juan din po, ay yung patungkol sa pag-iral ng Diyos, the God existing. May mag-question po ba sa atin dito na pwede po mag-comment section kung ang Diyos po ba ay umiiral o talaga bang may Diyos? Sa pag-aaral po natin ito, papatunayan po natin na ano nga ba
At paano natin sisimulan ang pananampalataya sa Diyos? Lagi tayong mga sinusubok ng mga kalaban natin sa pananampalataya. Sabihin natin ibang Diyos sa atin o pananampalataya sa atin. Tayo sinusubok nito. Halimbawa ng mga ateista, ng mga skeptiko, yung mga hindi agad naniniwala, at mga hakahakang mga malayo sa katotohanan sa Diyos, na lumalaban sa Diyos, na nagsasabi na napakahirap paniwalaan daw, na ang Diyos dapat daw ay nakikita nila, nahahawakan nila at nararamdaman nila. Ating basahin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Samahan niyo po ako. Sa banal na Biblia, Tagalog po, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay sa Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kaniya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Nakita po natin, nabasa po natin na hindi matanggap ng mga nasa laman ang mga bagay na ukol sa Espiritu. In fact, pag nag-try na gaya ng Bible study, sabihin natin, kaya tara magsimba tayo. Sabihin natin, try na imbitahan ko kayo. Ay tila ba sila naiirita? O sa programang ito, na nakikinig ba kayo lahat? Yung iba dyan, nanloloko pa. Sabihin, gumagawa po ng mga bagay na akala mo, hindi seryosong bagay, ang mga pinag-uusapan dito. Bagamat ito pa mas seryoso pa kung sa ibang mga bagay kung pag-uusapan. Dahil ito'y patungkol sa manlilikha natin. Patungkol ito sa Diyos na nagkatawang tao, Diyos na nagligtas. Patungkol ito sa buhay na walang hanggan. Ngayon po, doon natin mapapatunayan na bakit kaya ganoon na may labanan at kung bakit may mga taong ayaw sa Diyos. May mga taong mayroong pananampalataya sa Diyos. Ang problema po ay kayang solusyonan ng Kristiyano, subalit kung may matapang lang sa paninindigan at pamumuhay na may Diyos nga bang tunay. Sapagkat kung siya may Diyos sa tunay, ipamumuhay niya ito at paninindigan niya ito sa kanyang buhay. Nasa pasimula, nilikha talaga ng Diyos ang langit at lupa. Basahin nga po natin ang Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Kasi mababasa natin, nilikha niya ang langit at lupa. Siya po ang manlalalang na nagdisenyo nito, ang mundo natin ginagalawan, at maging tayo. Nilikha lang tayo ng Diyos. Ang banal na Biblia, ito po ay hindi basta-basta libro. Ito po nagpapatunay kung ang Diyos ay umiiral. Nakasulat dito ang mensahe at kalooban ng Panginoong Diyos. Kung babasahin natin ang banal na Biblia, na ang Diyos ay umiiral. Hindi ito ibig sabihin na ang Diyos ay, pwede natin sabihin na kung ano nang maisip ng Diyos. Nakalagay po sa banal na Biblia ang instruction kung sino ang Diyos at paano natin makikilala ang Diyos. Ating ang basahin ang isang paalaala sa atin ng Salmo, Kabanatay 14. Ating ang basahin. Sa Salmo, sa mga awit, tumatanghayan sa 14, ang verse ay 1. Ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nagpapahamak, sila'y nagsisagawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa, o walang gumagawa ng mabuti. Nabasa po natin na kapag daw ang tao ay nag-iisip o nagsasabi sa kanyang puso,
walang Diyos, kasabay na kasabay po niyan ay ang pagkatha ng kasamaan, ang paggawa ng hindi maganda, o ang pagpili o pagkampi sa kasamaan. Sapagkat mga po, sabihin, walang gagawing mabuti. Ang isang tao nagsasabing, walang Diyos. Yun ay pangangatwira na lamang niya. Yun ay pag-iwas na lamang niya. Yun ay palusot na lamang niya para gumawa siya ng mali. Sasabihin niya, walang Diyos, upang siya maging malaya na lang. Kumbaga sa moral standard, bagsak din eh. Sa mga naniniwala sa moral, bagsak po. Ngayon po, tutungayan po natin kung gaano ba katalino ang Diyos na lumikha sa tao na matalino rin. Magiging matalino lang ang tao kung kanyang kikilalanin na ang Diyos ay totoo at siyang pinanggalingan nito, na siya ang lumikha sa atin. Ikaw ba naman, tao ka, sabihin mo, wala akong ina, wala akong ama. Pwede ba yun? Pwede ba sabihin mo sa sarili mo, wala kang mga ampon nga ay mga walang mga ulila nga hinahanap ang kanilang pinanggalingan. Hinahanap ang kanilang tunay na magulang. Sabihin mo, walang pinanggalingan ng tao. Tayo po ay lahat ay may pinanggalingan. May pinanggalingan po ang lahat ng bagay. Kaya kung may pinanggalingan na bagay, ang tanong doon ay sino? Malamang, babalik po tayo sa pasimula, sa kaunahan po. Maliban sa banal na kasulatan, hindi pa po ito nasusulat. Sasabihin ng iba, paano kung wala namang Bible dati? Totoo po yan. Dahil naisulat to sa kalooban ng Panginoon sa takdang panahon. Subalit, naroon na po yung pag-iral ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. Sa kagandahan ng kalikasan, hindi ka pa nag-iisip na paano kaya nilikha ng Diyos ito? Paano kaya nilikha niya ang mga halaman, ang hangin, ang inumin, ang mga hayop? Ano sa kapaligiran po natin? Di ba rin natataka? May disenyo, may kulay, may kagandahan, at perfecto sa ating pangangailangan. Angkop ang daigdig na ito. Isa pa, ang pakikipag-uusap sa Diyos. Hindi po tayo nakakahalata na tumingin tayo ng mga problema, kung tayo nagigipit, o last na pera na natin, halimbawa, kasi ngayon ang problema ng tao talaga may pera, Di pa tayo napapasabi na, Diyos ko po, ang tulungan niyo ako sa aking problemang ito. O kaya kung nahaharap tayo sa nalulunod, o kaya naman nasa bingit ng kamatayan, diba sasabihin niyo, Diyos ko, tulungan niyo ako. Mapapatawag ako, sinong bathala dyan? Dahil naniniwala ka sa iyong kaibuturan na may Diyos. Yaman nga po sa iba yung panig, iba nga paniniwala sa Diyos. Subalit, ang inaano natin dito, yung right theology, sino nga ba talaga yung tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos ay Espiritu ng katotohanan. Nagsasabi sa atin ng buhay, dapat gawin sa buhay, at kung paano lumakad sa buhay na ito. Ano ba mga pruweba sa banal na kasulatan? Nagpapahayag na ang Diyos ay nandyan, ang Diyos ay napakaluwalhati, nandyan lang po ang Diyos. Basahin natin yung Salmo Kabanatay 11, versikulo 1. Sa Ingles, ito nakasaad, the heaven declares the glory of God, and the firmament show His handiwork. Mabasa natin na makikita daw sa taas, sa langit, permanent, ang kaluwalhatian. Tumingin ka lang sa taas ng langit, makikita mo na ang kaluwalhatian ng Diyos. Di ba ito, namamangha tayo sa mga nasa taas, di ba po? Sabi natin, napakagandang bituin, napakaganda ng universo, napakaganda ng mga ulap. Di ba tayo namamangha sa kalikasan? Babasahin ko nga po sa Tagalog ito. Salmo 19. Sa mga bago pong tagapakinig, ang pag-aaralan po natin ay ang paniniwala sa Diyos o pag-iiral ng Diyos.
Tama-tama po to sa mga baguhang nagsusuri sa pananampalataya. Salmo 19, Salmo 19 verse 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawan ng kanyang kamay. Siya po ang may likha na nakikita natin lahat. Siya po yan. Ang kagandahan ng mga langit ay nagsasabing umiiral ang Diyos. Di ba napakaganda na tayo nasa mundong ito, nasa mundong napakaganda, nakikita natin ang kalangitan. Tayo lang naman ang sumisira ng mundo, pero originally napakaganda po ng creation. Kaganda-gandang lalaki, babae, kaganda-gandang mayroong bahay, may tirahan ng mga tao, kaganda-gandang may Diyos na sinasamba at kinikilala, na sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos, na tayo nabubuhay na mapayapa sa mundo. Kung kumikilala lang natin sa Diyos, kung lahat lang ay may pag-ibig, walang pagkukunwari sa kapwa-tao, malalaman natin na napakagandang mamuhay sa mundong ito. Ang tunay na langit ay nasa atin na kung kasama natin ang Diyos. Basahin natin ang Romans 1 verse 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat ito sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Ulitin ko po sa inyo sa banal na kasulatan, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanglibutan ay nakitang maliwanag, sapagkat ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Ginawa niya mga bagay na yan upang tayo mga nilalang niya wala nang maidahilan, kundi maniwala na lamang sa tunay na Diyos na umiiral. Iisa lang ang ating Ama, siya ang manlilikha natin. Siya ang gumawa, siya ang creator. Mapapag-aralan natin dito ang kapangyarihan ng Diyos. For the invisible things of Him, from the creation of the world, are clearly seen, being understood by things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuses. The man who accepts Scripture will really acknowledge that God exists. Yan ang pruweba po. Kahit wala po ang salita ng Biblia, ito nandito na, nakasulat. Bukas na bukas po ang langit, bukas na bukas po ang kalikasan na nagsasabing may Diyos. Tayo mismo, nilikha niya, nagsasabing may Diyos. Sa paghahangad natin mabuhay sa mundong ito, hindi natin namamalayan tayo, creation of God. Ang ating mga salita, ang ating hininga, hiram na buhay na ito, umiiral ang Diyos. Maniwala ka man o hindi, nandiyan ang Diyos. Proof from conscience. Man is born without universal gift in supreme being. Ay pag-aaral natin yan. Yung mga pruweba. Hindi naman tayo basta-basta, yung iba kasi hindi basta-basta maniniwala agad. Pero kaya kailangan natin silang maakay sa paniniwala may Diyos. Mababasa natin diyan na the law written in their hearts. Nakasulat na sa puso ng tao ang paniniwalang may Diyos. Kaya walang maidadahilan. Basahin natin to. Romans 2 verse 15. Wala na talaga tayo may dala. Isinulat ka para sa ating yung kautusan eh. 2. 2:15. Pakinig kayo. Basahin ko po.
na nagatatanyag ng gawa ng kautusan na susulat sa kanilang mga puso, na pinaratuhan ng ito pati ng kanilang mga budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Maging ang ating sarili nagsasabing may Diyos. Kahit hindi ka pa nakakabasa ng Biblia, o sasabihin natin hindi ka pa nang-religyoso, nasulat na ng Diyos ang kautusan niya sa ating mga puso. Ano madadahilan pa natin? Ang ating mismong katawan, pagkatao natin, nagsasabing may Diyos. Naniniwala sa Diyos ang ating sarili. Subalit ang iba naman, kahit may kilala na nila ng Diyos, hindi sila umaaktong may Diyos. Dapat natin ibalik ang puso natin sa Diyos. Kailangan ibalik natin ang konsyensya natin bilang tao. Taong marunong magmahal, taong marunong kumilala sa Diyos, taong marunong magpakumbaba. Ibalik natin ang imahe ng Diyos sa atin na nawala na kinuha ng kaaway. Ngayon naman, sa paglalakad ni San Pablo sa mga lupain ng Grego, babasahin natin. Kung kilala si San Pablo, siya po ay apostol ng Diyos sa mga hintil. Ngayon, mababasa natin ito sa Acts 17 verse 23. Verse 23. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa isang Diyos na hindi nakikilala. Yaon ngang iyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya sa inyo aking ibinabalita ko. Nabasa natin na sa paglalakad ni San Pablo, nakita niya dun yung mga iba-ibang Diyos-Diyosan o yung mga kinikilalang Diyos ng mga sinaunang Gresya. Nalaman naman po natin yun. Iba-ibang Diyos na sina Artemis, sina Zeus. Iba-ibang Diyos ng mga Griego. Ngunit halos gusto na lahat nila isambahin sa iba-ibang kadahilanan para kumikilala sila sa Diyos. Subalit mali ang pananampalataya nila sa Diyos na tunay. Ngayon meron doon isang lambana na nagsasabi, para ito sa Diyos na hindi nakikilala namin. Sa Diyos na hindi nakikita, hindi nakikilala namin. Ibig sabihin, wala siyang figura. Hindi, blanco lang siya, dambana lang siya. Sinabi ni San Pablo na, ito ang ibinabalita ko sa inyo. Itong Diyos ang kinikilala ko, na pinakikilala ko sa inyo. Nakita po natin na maging si San Pablo gumamit ng ilustrasyon ng mga paganong ito upang makuha nila atensyon, makuha ni San Pablo ang atensyon ng mga ito upang madirekta sa tunay na Diyos na hindi nakikita. Diba po? Yung iba katuwiran gano'n na hindi nakikita ang Diyos, subalit ang tunay na Diyos ay talaga hindi nakikita. Na kailangan natin sampalatayanan upang siya ay makita. Dahil siya ay tunay na Diyos sa Espiritu. Nakikita natin siya kung may pagmamahal tayo, kung may pagkabanalan tayo, kung may pag-ibig tayo. Sapagkat yun ang katangian niya. Tayo niligtas sa kanyang wangis. Merong Diyos, kahit ano pa sabihin nila. Ang mga kaibigan nating mga hindi naniwala, sila yung mga tulog o sinasabi natin hindi pa nagigising sa katotohanan, na kaya sila umiiral sa mundong ito, hindi para magpakasarap lang o para gawin ang gusto lang nila sa buhay, kundi upang luwalhatiin ang nagbigay sa kanila ng buhay, upang kilalanin ang nagbigay sa kanila ng buhay. Walang iba kundi ang Diyos sa tunay. Huwag tayong gumaya sa mga iba na nabubuhay nila sa mundong ito upang gawin lang ang gusto nila. Subalit meron po tayong dapat kilalanin ang Creator, ang panampalataya sa lumikha. Pag-aaralan natin ito. Nakasulat din sa
halimbawa sa panahon natin yung karunungan, yung mga siyentista ng mga panahon, mga scientist nga po na naniniwala sa Diyos. Albert Einstein, Nikola Tesla, yung mga bantog pong mga Galileo Galilei, naniniwala sa Diyos. Bagamat iba ang concept nila, hindi pa nila masyadong theology nila sa Diyos, naniniwala sila. Dahil hindi nila ma-explika kung paano nagawa ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Hindi mapaliwanag na matematika at karunungan, agham, umiiral talaga ang Diyos, sabi ng mga matatalinong ito. Naunawaan niyo ng mga engineer, naunawaan niyo ng mga nagpakadalubhasa sa kanilang field of educational background na the more you deep, the more you learn, you humble yourself because you're nothing. Sabi-sabihin, wala talaga, hungkag talaga ang tao. Talagang ang tao kulang na kulang sa kaalaman dahil wala makapupuno kundi ang may likha. Yung pangangailangan natin, siya lang po. Siya lang nagbibigay ng kabusugan. Siya lang nagbibigay ng sapat na tulog sa atin. Siya nagbibigay ng katagumpayan. Siya po yan. Nagbibigay ng nakakontentuhan. Siya po yan. Saka, wala pong aksidente sa mundong ito. Lahat po ng pangyayari sa mundong ito, pawang may dahilan kung bakit. Kahit nga lang kami, sabi nga sa banal na kasulatan, maging amaya daw kung di mahuhulog, kung hindi pahintulutan ng Diyos. Sabi niya, kay liit ang inyong pananampalataya, sabi sa mga tao. Kay liit na ng pananampalataya natin. Dahil iniingatan niya ng Diyos yung mga hayop eh. Diba? Kayo pa kaya, sabi niya. Talagang napakahalaga sa tayo mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo lang yung nagkukulang sa Panginoon sa pag-usisa at paghanap sa Kanya. Kasi part ng ating pagiging buhay yun, yung kilalanin siya, hanapin siya. I mean, sa paghanap ay nasa malapit ang Diyos, subalit kailangan mo magpakumbaba ng puso para sa may makita siya. Ngayon, umiiral ang Diyos. Nakita naman natin kung gaano kaganda ang pagkakadesenyo ng mundo. Kung halimbawa sa simpleng insekto lang, gagamba, langaw, langgam. Kita niyo, daming mga mata, daming mga galamay. May mga purpose po yun. May mga dahilan po yun. Isa sa mga namamangha kong pag-aaral, yung patungkol sa bubuyog. Ang bubuyog naman pala, hindi lumilipad basta yung pakpak niya para makalipad. Kundi, ang bubuyog talagang may kapangyarihan ng levitation through sound, through wave. Lumulutang ang bubuyog. Durin nyo, pag-aralan ng siyentista yun, isang bagong discovery na naman yun natin na kaya pala natin lumutang, di ba po? Marami po pong na-discover ang siyensya na pinag-aralan lang nila yung mga hayop at yung mga, halimbawa yung aeroplano, pinag-aralan lang nila yung ibon. Kaya nakalilipad. Halimbawa yung barko, di ba po? Hinalaw lang nila sa kalikasan yan, mga kaibigan, mga kapatid. Yung mga pinagmamalaki natin yung agham, ay hinalaw lang natin sa kalikasan na ginawa rin ng Diyos. Bagamat tayo, sabi, nasa image of God, meron din tayong tendency mag-create through our own. Ang nakagawa ng mga tao sa pamagitan natin. Well, co-creation. Creation tayo na may possibility na mag-create, di ba po? Pero yung minsan, ginagamit sa blasphemy na ang iba. Yung katalinuhan, ang tao, ginagamit na para magyabang sa halip na lalong puriin ang Diyos. Kaya po may limit yan. Yung pag-iing talino natin, kailangan naka-align sa purpose ng buhay, sa ginawa ng Diyos. Hindi dapat ito makakahadlang sa paniniwala sa Diyos. For example, yung mga theory of evolution, theory of mga kung ano-anong theory. Gusto nilang papatunayan na may evolution, unggoy daw, si Charles Darwin, nilang patunayan yon. Pero ito naman sabi ko, hindi nila mapatunayan kung sino yung lumikha sa lahat. Hindi nila kaya patunayan yon. Mga evolutionists, ang gusto lang nila sabihin, Big Bang. Big Bang nga, ang may ano niyan pari nga ang gumawa niya. Ibig sabihin, naniniwala rin sa Diyos. Nag-theory niyan. Ginawan lang ng version na para maging reverse o lalayo ka sa Diyos.
Pero talaga ang focus niyan ay pag-aralan ang mga nilikha ng Diyos. Yung pagtatalunan natin ba yung mga tungkol sa kadiliman, kasamaan? Hindi natin pagtalunan yan. Alam natin na ang mabuti dapat niyang kampihan at ang masama ay dapat layuan. Sapagkat nalalaman natin sa sarili, kamukha tayo ng Diyos. We are in the likeness of God. Genesis chapter 1 verse 26. God created man in the image of likeness of God. We are patterned after Him. Genesis 1 verse 27. Meron tayong tenga, meron tayong mata. Somewhere pero usually ang Diyos wala talagang physically na kagaya nito na may mata. Para lang maintindihan natin na ang Diyos ay nandiyan, nararamdaman tayo. Na alam niya kung ano nararamdaman natin. Okay? God has given us an ears, eyes, knowledge, intelligence, willpower. Psalms 94 verse 9. Basahin mo natin. Verse 9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Maliwanag po na. Kung na-amaze na tayo sa tao, na magaling ang tao, na ang tao ay matalino, lalo pa kaya lumikha sa tao. Kung na-amaze na tayo sa agam, teknolohiya, at mga gumagawa ng AI intelligence na yan, computer, robotics, namamaha na tayo sa drones. Lalo na pa kaya yung mga pang ilang hand na yun eh. Lalo na pa kaya yun talagang gumawa sa lahat, di ba po? Kung hindi ganun katalino talaga yun. Diyos nga yun eh. Tayo may limitasyon tayo eh. Pero ang Diyos walang limitasyon. Alam niya lahat ng bagay. Tayo nalilimutan natin yung mga pinag-aralan natin. Hindi natin kaya sabay-sabayin yun na ito lahat ang alam ko. Hindi kaya ng tao yun. Pero ang Diyos, kaya ng Diyos balikan lahat yun. Kaya niya pagsabay-sabayin yun. Higit pa siya sa computer, higit pa siya sa pinakakala ng tao. Tayo nga, kung walang tulong ng computer o anumang libro o paalaala, tiyak malilimutan natin yung mga lahat ng detalye. Kung maalala man natin ay kapraso lamang. Sapagkat limitado nga po ang tao. Madalas magkamali, madalas matisod. Kailangan talaga natin ng gabay, ang karunungan ng gagaling sa taas. Kasi kung tayo lalayo sa Diyos, yung masama, yung evil, andyan lang yan eh. Hinintay tayo na matisod. Hinintay tayo magkamali. Pero kung may patnubay lagi tayo ng Diyos, na siyang may-ari ng lahat ng bagay, kung may guide tayo ng banal na Biblia lagi, ay tiyak, magiging maganda po ang buhay. Yung pagtatalo, ang buhay nanggaling sa buhay. For with this is the fountain. Ano ba yung source? Psalm 36 verse 9. Basahin po natin sa Salmo. Psalm 36 verse 9. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag makakita kami ng liwanag. Nasa Panginoon ang liwanag, yung source of light. Siya po ang pinagmula ng lahat. Tinanong nga si San Pedro, mga alagad ng Panginoon, saan kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang buhay. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Sapagkat nakilala nila yung imahe ng Diyos. Si Jesucristo po ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Ayaw nilang iwanan ng Panginoon. Ayaw nilang sapagkat nasa kanyang buhay na walang hanggan. Nasa kanyang daan. Kaya nga po, saan kami pupunta, sabi ng mga alagad? Nasa iyo ang buhay. Kaya tayo mga Kristyano, mapalad tayo dahil ang pinaglilingkuran natin yung nagbigay ng buhay na ito. Yung manlalalang natin.
original creator. Yan sabi, the original creator. Ang Diyos mo yun. God give us eternal life. Hindi lang ng buhay, kundi yung buhay na walang hanggan. Life proceeds from God. Yan ang tamang theology po. Tunay nga po ang buhay may pasimula. Tunay ang buhay ay nanggaling sa walang pasimula. Sa walang pasimula. Yun po ang Diyos. Walang pinanggalingan po ang Diyos, walang pasimula. Sa iyo may iral na buhat pa ng walang pasimula. Ngayon po, ating i-conclude dito ang ating pagtatapos ng ating pag-aaral na tunay nga po na walang maidadahilan itong mga ibang tao. Sabihin mo natin, ateista, gano'n. Ang sa kanila, mahal sila ng Diyos. Mahal po ng Diyos yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Subalit, sinasabi rin ng Diyos na kinakailangan magsisi sila bago mahuli ang lahat. Dapat kilalanin nila bago mahuli ang lahat na may Diyos sa tunay, na mayroong daan papunta at pagkakilala sa tunay na Diyos. Hindi pwedeng aksidente lang po. Tunay nga po na may daan. He that come to God must believe that He is. So, basahin ko po sa inyo sa Hebrews 11 verse 6. Malinaw po na sinasabi. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Kailangan po nating manampalataya na may Diyos. Siyang nagbibigay sa atin ng kasaysayan sa buhay na ito. Kung walang Diyos, wala tayong pakinabang sa mundong ito. Walang kwentang buhay na ito kung walang Diyos. Siya ang dahilan kung bakit tayo umiiral. Magkaroon na sana tayo ng pananampalatayang kahit isang butil ng mustasa na lumalago unti-unti sa pananampalataya. Lumago nawa ang pananampalataya. Magkaroon tayo ng pananampalataya kagaya sa bata. Kasi sinabi ng Panginoon, nasa mga batang ito ang kaharian ng langit. Matuto tayo magpakumbaba sa Kanya. Matuto tayong laging naghahanap sa Kanya. Tulungan tayo na mabuhay ayon sa Kanyang katuruan. Walang silbi ang pananampalataya natin sa sabihin natin may Diyos kung hindi natin isinasabuhay ang pagkakapaniwala natin sa Diyos. Sapagkat anong silbi ng karunungan mo sa katiyuliya, kaalaman sa Diyos, subalit kitang-kita sa buhay natin ang hindi pagkakilala sa Diyos. Mas mabuti pa ang taong nananampalataya isa taong nagsasabing alam niya ang Diyos sa isip lamang. Tunay nga po na tayong lahat ay laging mag-iisip ng nakakaalugod sa Kanya. Lagi dapat tayong sinasabi ng salita ng Diyos, mapalad ang mga mapagkumbaba, mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad po tayo, nakilala natin ang Panginoong Hesus, na siya'y pinagdala ng Kanyang Ama, 2,000 taon mahigit na nakakaraan, upang siya'y lumakay sa lupang ito, upang ating kilalanan sa palatayanan. At bigyan ng pinakamatas na papuri parangal, dahil nakilala na rin natin ang Ama dahil sa pamagitan niya. Maraming po salamat sa pakikinig. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos ng mensahe ito. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa pagkakataon na naisibahagi ang pagkakunawa, pagkakilala sa inyo bilang Diyos. Tulungan niyo po sila, tulungan niyo po ako upang lalo pa kayo makilala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dadako ngayon sa pag-alala sa Panginoong Jesus.
Basa natin sa Corinthians ang Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing over His wonderful. ating pangalalahan ng Panginoon. Itong araw na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nang gabi ang Panginoon ay pinagkanulo, tumampot siya ng tinapay at ang saro upang magsisimbolo ng kanyang dugo at ang tinapay bilang simbolo ng kanyang katawan. Panalangin po natin ito. Maraming po salamat sa inyong kamatayan sa krus. Maraming po salamat, Panginoon, sa binigay niyong sakripisyo para sa amin. Tunay po na sa takdang panahon kayo babalik at kami aalala sa inyo. Aalalahanin po namin kayo hanggang sa muli niyong pagparito. Maraming po salamat sa iniwan yung ordinansang ito na aming gagampanan habang kami nabubuhay at habang hinihintay namin ang inyong muli pagbabalik. Sa Panginoon Jesus, Amen. Ay natin ang tinapay, ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang saro ng bagong tipan. Naglalaman ng katas ng ubas. Ating inumin ang sakripisyo ng Panginoon. Kaya nakikibahagi, nakikiisa. Ating alalahanin yung ginawa ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa inyong ginawa para sa amin. Tawarin kami sa aming mga kasalanan. Tuloy kami nagpapalinis sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Panginoon Jesus, Amen. Maraming po salamat sa pagsubaybay po at nadako po tayo sa ambagan ng mga banal at sa mga gusto sumuporta. Isang paalala mo sa banal na kasulatan, ang sabi, nagbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Purihin po, pagpalain po ang mga magkakaloob sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon po sa mga willing at mga you can have your donation, you can approach me or just leave your message. You can send to my GCash number and any kind of appreciation. I appreciate any kind of appreciation. This is for the ministry of the Lord. Nawa po ay pagpalain din po tayo ng Panginoon sa ating mga kagandahan loob sa isa't isa. Tayo po ay dadako sa pagwawakas ng ating gawain. Tipong awitin ang pangwas na hymno sa Panginoon. Oh, blessing, love, praise Him, all creation.
will belong. Praise Him above every host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay mananalangin sa pagwawakas ng ating online service. Amang Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa pagkakataon na sinamahan nyo kami sa pagganap ng aming online service sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin at kami po ay inyong sinamahan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na sumasa amin. Nawa kami samahan ito hanggang sa huli ng aming mga buhay at sa kabilang buhay. Tulungan niyo po kami magmahalan, tulungan niyo po kami magsikap sa kabanalan. Kami po ay ligtas sa pamamagitan ng biyaya sa habag. Tulungan niyo kami mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Muli po, igagawad ko po sa kanila ang pagpapala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay sumakanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. To God be the glory po. Marami po salamat sa pagsubaybay po sa gawain at tayo po ay palaging manatili sa pananambahan, sa puso't isipan natin. Hindi po tayo titigil sa pananalangin. Sa awa ng Diyos, tayo po ay mananatili sa Kanya. Maraming po salamat sa pagsubaybay po.